no retreat, no surrender. Karong adlaw igsoon ang encouragement, ang word of encouragement sa Ginoo alang kanatong tanan is all about endurance. Ang gusto sa Ginoo igsoon, no matter how life gets hard, masig unsa pa kalisod ang atong agian sa kinabuhi igsoon, it's His will ug ang gusto sa Ginoo pilion gyud nimo kanunay ang mupadayon. Nga starting today, when you hear the word of God that He is telling you to endure, you will mark it ug himon nimong commitment igsoon. Nga never nimo choice sa imong life ang maging hopeless ug mo give up. Ang imong choice permanente sa imong life, masig unsa pa nga level nga hardship, ang permanente nimo pilion igsoon ang gusto sa Ginoo, you keep going. You keep going. You keep going. Please say, I keep going. I keep going. I keep going. So starting today, you will always reject hopelessness and giving up. Even thinking about it. Even thinking about word hopeless and giving up. You shut it down. You reject it. Ang permanente word nimo igsoon nga pilion, keep going. So since mao man na igsoon, ato ang pilion is endurance, we need things to keep in mind nga mag-motivate sa ato to endure. So what motivates us to keep going? Nganong magpadayon man ka igsoon? Nganong pilion man nimo nga mabuhi? Mo survive that you will not destroy your life? Nganong pilion man na nimo igsoon? From the Word of God, I will just give you 3 today nga hopefully when these severe problems, mental concerns, whatever, like tawag ni mo ana nga every now and then naga-attack sa imo don't forget the word of the Lord today. First thing that will keep us motivated to pursue in life, to survive, to be alive every day is that the Word of God is telling us problems and trials helps us become stronger than before. Inganaon nimo dapat pagtrato ang mga problema o mga pagsulay sa imuhang kinabuhi igsoon. Nga makatabang sila sa imuha nga mas mahimo pa kang strong, makusganon nga person, mas makusganon pa kaysa sa gahapon or kaysa sa una. So unsay pasabot? Pastora Val, atong i-welcome ang mga problems, i-pray na to nga magka-problema ta kay parang mahimo tang stronger than before. Wala ingon ana nga tao, even ako. Wala ko nagaampo og problema moabot sa ako ang kinabuhi. Wala gyud ingon ana, pero niabot sila masigwa nimo giampo. Pertigan nimong surprise nganong niabot. Nikalit lang, wa man lang nagparamdam. Wala nag-message. Wala nag-PM igsoon nga, oy, maabot ko. Pero niabot nga wala nimo dama. Ang point igsoon, when these severe problems and trials are attacking you, what is your position? How do you manage your emotion and your life that instead that these problems and trials will destroy you, they will help you become a better person, stronger than before. That's the point. You need to manage your life. In the midst of problems and trials, kapatid, you need to manage your emotion. You need to manage your life that your end is not hopelessness and giving up. And today, our anchor verse for these 3 points, motivation, found in Romans 5:1-5. This is our anchor verse. Diri ta mag tuyok-tuyok sa Romans 5:1-5. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. And in verse 3, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Take note of that.
problems and trials, they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation, in verse 5. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Every time you endure, brothers and sisters, it is the work of the Holy Spirit. It's always God's will that you will endure. And this is not just a human coaching and counseling. Straight from the Word of God, He is telling you that problems and trials, they will help you develop endurance. Straight from the Word of God. So ang Ginoo gyud mismo nag-ingon igsoon nga pwede nimo gamiton o pwede niya magamit ang mga problema sa imong kinabuhi nga motibay imong kasing-kasing. And in 2 Corinthians 12:7-10, giingon ni Paul dinhi nga grabe yahang na-encounter nga visions and revelations from the Lord. Amazing gid kayo. To the point nga maglisod siya og share kay too good to be true. Gidala siya sa Ginoo sa third heaven. So diri na to na-discover nga naa day third heaven. Ug mao ni giingon ni Paul siya, the Apostle Paul, amazing na kayo ang experience sa Ginoo. Wala gani nakaligtas sa mga problema o pagsulay igsoon. Ingon siya sa verses 7-10. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. So literally speaking, naa siya'y sakit, thorn in my flesh. Kung literal lang nato, kay ginaingon man gud igsoon kay this may be persecution, trials, pero kung iliteral lang gyud mo basa igsoon, walay mga palalom nga theology nga masig asa lang usahay mo abot. Literal lang yun, thorn in my flesh, na ay sakit si Paul nga ginadala-dala. In verse 3 and verse 8, 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. Nanghangyo siya sa Ginoo. Pero mao ni gitubag sa Ginoo, Lord, tanggalan ni 3 times. Gihap gyud niya melancholy si Paul, no? Di ba kita maingon tag kadaghan ko nagampo, pero giihap gyud niya nga 3 times gyud siya nang hangyo, Lord, ayhan ni. Pero ang gitubag sa Ginoo, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses, in the insults, hardship, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Feel it? Hallelujah. Please say, for when I am weak, go. Again. That's a statement of a person, kapatid, nga ang reliance kay naalang gyud sa Ginoo. Masigon sa paka-amazing ang iyahang experience with the Lord, ang iyahang dependence, mao nang makusganon siya kay iyahang dependence naalang gyud sa Ginoo. So brothers and sisters, dili siya ang mga problems and trials as we read those word, ang mga problems and trials igsoon mahitabo nga makatabang siya sa imuha nga mas mahimo pa kang strong nga person if you allow it. Dili siya natural lang. Yes, problems and trials, they will help me. You need to do something. You need to choose something para ang mga problema pagsulay sa imuhang kinabuhi dili ang ending hopelessness kundi mahimo kang stronger. We become stronger when we stay focused during challenges in life. Mas mahimo kang strong igsoon in the midst of your problems and trials. Mahimo kang strong nga tao pag magpabilin ka nga focus sa dihang gibanat-banatan ka og problema igsoon. Dili lang siya idea nga ani ngon si pastora ganina
nga ang mga problems and trials according sa word sa Ginoo kay they will help me become stronger. Kailangan na akay buhaton igsuon. Nga pag giatake na gani ka sa mga problema pagsulay, tabangi imong kaugalingon nga mag-focus ka. Ingaw kay katong niadto mi sa Buddha, tong nag-test drive mi. Tugnaw kaayo. Amo ang bulalo sa grabe ka tugnaw. Dali ra kay nabugnaw, grabing sebo. And then, kami nag-jacket mi, tabunan gid mi mong dalunggan, jacket mi. Pero atong kapatid nga si Johnson, ato ang kinakusgan nga driver, wa nagdag-jacket. Taon-taon ni, sabay tama lagi siya, no, kay enjoy makaing people, pero naantos na rin siya. Taon-taon ni, ingon na siya nga, nag-strong lang yun ko. Mga igsuon, nag-strong lang yun ko. Hala, nag-strong lang dahil si Johnson. Di, maluoy pug ka. So tara na, manguli na ta, kay nag-strong na lang si Johnson. May na lang kay sa taon-taon pa siya niingon. Kay kung sa sugod pa lang, putula mo ang lingaw dito, kung wala siya nag-strong. Pero nindot nga, nag-strong siya. O sa imong problema, igsoon, pag i-atake kang problema, okay nang mag-strong jud ka, no? Mag-strong jud ka, igsoon. But the battle is in the mind. This mind, kailangan ni i-defeat. Kaya masig-asa ni magsaag-saag. Mag-isip og mga butang nga makapa-discourage sa imuha. You need to focus on something worth it to think. Kailangan igsoon ang butang nga makatabang sa imuha. Nga makatabang sa imuha, mo press on. Mo move forward. There should be something in your life, igsoon, good things nga dito ka mag-focus igsuon. Kaya you know, the battle is in the mind. Even Satan, imuhang mind, nagakalat-kalat, mahatag sa imuhang discouragement. Unayon ka ba sa imong sarili ganing panghuna-huna pagbantay, ana? Unayon ka sa imong sariling panghuna-huna nga i-discourage ka. Unya na pagyutaning nga magsigig panghunghong sa imuha. Hopeless na jud ka. Dead end na gyud sa imuhang life. Og mo remind ta karon sa imo igsuon kay kailangan reminder, kay makalimot yun ang tao. Pag overwhelming na gani ang mga problema, makalimot ang tao, igsuon. Nga katong nadungog niya nga voice, nga wala na yun ka, dead end na yun ka, hopeless na yun ka, kay Satanas da ito. Kay never yun mo ingon ang Ginoo na sa imo igsuon. Never! Never mo ingon ang Ginoo sa imo nga hopeless na yun ka, o dead end na yun ka. Di yun siya mo ingon igsuon. Kabalo ka, ang voice sa Ginoo, mabasa nimo igsuon sa Philippians 3:13-14. Unsay giingon dito? Pressing on. Pressing on. Pressing on. Mao ginay word sa Ginoo. Dili gyud hopelessness and giving up. Ug niingon pa gani siya, forget the past and look forward to what lies ahead. Masig unsa pa gani kang ngit-ngit imong past, igsoon masipag unsa imong gibuhat sa past. Masig unsa pa didto imong gibuhat sa past. Apil ang mga tao nga nasa muntinlupa lagi. Pero sa diyang na-encounter nila si Jesus, forget the past. Look forward to what lies ahead. Always yun na, ingana ang Ginoo. Forward yun siya, abante, abante yun, abante, abante, walay atras. Abante, abante, walay atras. Mga gina ang words sa Ginoo igsuon. So when you are attacked, direct your mind. Direct your mind. Asa ka mag-focus, kapatid? Mo-focus ba ka sa mga butang nga maka-press on sa imo, makapa-forward sa imo, o mas-stuck ka sa mga butang nga mulumos sa imo, tud sa mahimo kang hopeless? It's your choice. During your problems and trials, it's always your choice if you want to become strong. And we become stronger when we listen only to the Word of God. Kapatid, sowers, katong mga naminaw din sa online. Pag mo attack na gani ang problema, pagsulay sa kinabuhi, ano na dyan ka, baksi imong kaugalingon, baksi imong utok. Kadinahi, kontrola. Tudluan ni may mong kaugalingon igsuon nga wala kay laing paminahon kundi ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios permanente. Move forward, di siya moingon igsuon nga pagpakamatay. That is why
I've encountered lots of depressed people, even other church, mo anhi diri, because they are watching online sa tong life counseling, even from other church, mag-ask sila nga, magpa-counsel sila. Grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo, salamat nga. Sila tanan gyud mga na-encounter nako, naayo gyud sila sa ilang depression. Palakpakan na to ang Ginoo na. The Word of God. Listen only to the Word of God. Ang word lang yun sa Ginoo igsuon ang imuhang paminawon in times of difficulties sa imuhang life. That is why I encourage this body. Be faithful in meditating the Word of God every day. Make it your daily dosage. Murag pagkaon, hangin nga dili nimo kaya pag wala mamatay ka. Ang word sa Ginoo igsoon tratuha nga ingon ana nga dili nimo kaya mo survive matag adlaw kung wala ang pulong sa Dios. Mo nang gitudloan ta magbuhat og devotional. Dili na siya requirement sa SOGMC nga para main ka, para mahimo kang leader, magbuhat ka og devotional. Igsoon that is for your benefit igsoon. Kanang tudloan ka nga maging faithful sa word sa Ginoo, that is for your own benefit. Para na sa imong kaayuhan. Igsoon, di na para sa kaayuhan sa pastor, ma-fulfill ang system sa simbahan, nga tudlog devotional, dapat mag-devotional tanan, kay naana sa sistema. No! Kay mo abot, maskin pag mingon ka igsoon nga ikaw, klase nga tao, you are unemotional, na akay pagkamanhid, ayaw dyo kumpiyansa. Kay si Satanas, grabe nakapenetrate sa mga tao nga kumpiyansa kaayo. Because he is like prowling, roaring lion. No? Nga pag naadin, relax lang kaayo, relax kaayo sa kinabuhi. Walay meditation sa word sa Ginoo, banat-banatan yun yung attack igsuon. Because the word of God, the words of God in the Bible, they are so necessary that when you feel so miserable, the power of those words will keep going in your mind. Magsigi gawas sulod sa imuhang hunahuna og maoy mo pildi sa mga hunghong sa demonyo sa imuhang kinabuhi. Problems and trials in life igsuon, it will make you become stronger. If the choice of your mind is to keep going, to press on, and your choice is to always believe and listen to the Word of God. So here in this church, during the preaching, pag naay someone nga mag-preach, naay magtudlo sa imo sa Word sa Ginoo, padaplin sa ng mga cellphone, padaplin sa ng uban nato mga kinakabisihan. Siyempre, imong anak, Jem, ayaw po, anak lang no, multitask lang ta Jem no, kay nipili man jud ka Jem nga maminyo Jem. So mo gyud ni ron, you will become stronger than before. Nga maskig na anak, maminaw lang gihapon. Oh, dili magsigig cellphone. Undangi sa ng Facebook. Kay kabalo ka ng mga memes sa Facebook. Pag panahon sa imong memes ba na, memes whatever, ng mga word nada sa Facebook, may pang post, nga masigunsa na lang, o sa mga palaway pa kayong uban. Panahon sa imo ang kalisod, igsoon, di na sila katabang sa imo, they have no power. Only the Word of God. So every day, be faithful in your daily dosage. When you wake up, and before you sleep, be faithful in your dosage of the Word of God. Ug mahitabo igsoon, mo nang problems and trials will make you become stronger. And number 2 igsoon, problems and trials will make us endure, and this endurance through problems and trials shapes our godly character. Mo na may tabo igsoon. Pag imuhang pilion, nga mupadayon, luyo sa imong mga problema ag pagsulay, ma-shape igsoon, mahulma ang imuhang maayo nga pamatasan, imuhang godly character, Dios non nga pamatasan. Let's read again Romans 5, and this time verses 3 to 4. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character. Okay? Endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And in Hebrews 12:10 to 11, igsoon, giingon din nga verse, nga even si Jesus,
Nipili siya katong naa siya sa kalibutan, gipili dili lang ikaw igsuon ang nipili nga mo endure, mo padayon. Even si Jesus. Giingon din sa Hebrews 12, nga gipakaulawan siya. Ang mga tao nga mga sinners kay hostile kay sa iya ha. Pero tingsukua ang mga makasasala sa iya maski wa siya daotang gibuhat. The way siya gitrato, mura siya kriminal. Dili patas ang pagtrato sa iya sa mga tao nga makasasala kung sa sumatotal pa igsoon. Exadja kayo sila. Exadja kayo lang gibuhat ni Jesus. Kung imong hunahunaon unsa gyud ang iyahang sala. Pero niingon si Jesus, iya daw gi-endure ang tanan para sa mga tao nga iyahang luwason. Ni-endure si Jesus para sa imong igsuon. Ug niingon si Paul, pero kita wa pata namatay ug gihatag nato ato ang kinabuhi para sa ato ang sala. Wa pa na nahitabo nga namatay ta. Before ta giluwas ni Jesus, nag-enjoy ta sa ato ang sala igsoon. Wa gyud ta namatay, wa na to gihatag ato ang kinabuhi para sa ato ang sala. Pero si Jesus, gihatag niya iyang kinabuhi para sa ato ang sala ug para maluwas ta. Munang ningon siya, pag i-correct ka, maunang, pag i-correct ka sa Ginoo, dawata ingon nga gugma niya kanimo. Munay dapat receive nimo. Nga pag i-correct ka sa Ginoo, nahigugma siya kanimo. In verses 10 to 11, for our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how, but God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. No discipline is enjoyable while it is happening, of course. It's painful, of course. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained on this way. No? Dili lalim dawaton sa sugod, medyo painful, no? Basi or painful gid kaayo, pero kita ra gid gihapon igsuon na makaani sa katapusan. Og ma-shape ato ang character igsoon through sa pagpadayon nga ato ang ginapilion nato magpadayon maskin pagsakit. Masin paglisod pilion nato magpadayon igsoon. Our godly character will be shaped when we remain faithful to God in our suffering. Diha ma-shape igsoon pag magpabilintang matinud-anon sa Dios maskin pag nag-antos ta. Kung dili ta magpabilin sa Dios, mo give up ta. Nalain ka sa Ginoo kay perti na nimong serve, pero gisulayan gihapon kaniya, naglisod gihapon ka, mo give up ka igsoon. Dili siya mubunga og godly nga karakter sa imuha. Mo result lang siya og maayo nga karakter, maayo nga gawi pamatasan, maayo nga kinabuhi sa mga igsoon pag magpabilin ka nga matinud-anon dinha sa Dios. O kanunay nimo nga timan-an igsuon nga particular kayo ang Ginoo og karakter. We are praying for our brothers and sisters, many of them, praying for them nga untang ilahang mga ginapangandoy sa kinabuhi kay ilahag yung madawatan, ilang mga ginaampo pag makabalumi, we also pray for them. Pero sayang masubo lang ta kay naana usahay kanang mura nagmag-hunger strike, gamito na ang fasting. Nga mura nag-hunger strike ba, mag-fasting. Nga Lord, after ko mag-fasting, nag-expect kong katubagan sa kong mga pag-ampo. And then after fasting, kay ang ending, kay nagutom lang mangyod o namayat. Pero ang katubagan sa pag-ampo, wala pag yun. Di ang ending sa itong mga igsoon, muingon naman nga, Lord, kung di ni mo tubago na kong pag-ampo, kuhaan na lang ko. Nag-blackmail pa. Pero matingala lang, may kay pag magsakit, magpaampo man, libog na noon may. Sa mangyod. Niingon man ka nga, Lord, kuhaan na lang ko. Kung di mo tubago na ko mga pag-ampo, kuhaan na lang ko. Pero nga no, magsakit, magpaampo. So dili, gyud ay, kuhaan ra gyud ito. Pabebe ra gyud ito, no? So makita na to ato ang kaugalingon igsuon in the midst. Unsa ato ang status sa atong heart. Nga sa diha gani nga, panahon sa kalisod, mo give up ta, and then, di na ta magpadayon nga matinud-anon sa Dios. Isa sa ato ang dapat ma-realize igsuon nga dili pagyud ta matinud-anon sa Dios.
O kailangan i-work out na to. Magpaubos ta sa Ginoo nga, Lord, him akong matinud-anon. Kay importante kay na sa Ginoo igsuon. Dili ang pinaka-importante sa iyaha nga matubag igsuon ang imuhang mga pag-ampo. Ang pinaka-importante sa iyaha igsuon nga maskig unsay mahitabo, nakakomit na ka nga magpadayon jud ka sa Ginoo. Mo na pinaka-importante sa Ginoo. And then amazingly, ihatag, masyak na ka. You know, kami ni Pastor, daghan, aware gid mo. No? Kita gid ninyo, labi tong mga, ginatawag ilang kaugaling mga cardams. Gikan sa sugod. Mga pagsulay kuso-kuso sa church. Then always, ang amo ang commitment sa Ginoo is, kasi unsay mahitabo, tumanon yun na mo ang Ginoo. Kay siya ang amo ang commanding officer. Dili tao, dili anyone, siya ang amo ang commanding officer. Amo experience ni Pastor igsuon, the more gani testingan gani ka, the more ka maging faithful sa Ginoo. Masyak na lang ka nga kato ganing mga testing. Mawala na lang sila, gikapoy na lang sila sa imuha. Sila gikapoy sa imuha. Ang mga pagsulay sa kinabuhi, ang gikapoy sa imuha igsoon. Og ikaw nagpabilin nga faithful. Wow. Plakpakan na to ang ginawa na. I'm sure daghan sa inyo makarelate ana. Wala ko nagstorya diri og kana wala nag-exist. Kay daghan pud bayat ang mga igsoon diri nga nagpabilin gid sila nga faithful no matter what. Sa di masabtan ang plano sa Ginoo, usay hanap. Nakay mga ginahuna-huna, wala gyud kakabalo na inana ba. Ang imo lang yung gibuhat kay nahimo kang matinud-anon og sa unahan na-amaze ka nga gitubag ra pod, gihan-ay ra pod sa Ginoo ang tanan ang imuhang kinabuhi. So pag mokaagi kag kalisod igsuon, syempre ampo nimo nga maundang na mga kalisod sa imong kinabuhi, okay lang man na nga mag-ampo ka ana nga maundang na. Pero number one nimo nga iampo igsuon ug i-secure sa imong self nga faithful jud ka sa Ginoo magkinaon sa man. And our godly character will be shaped when we choose to do what is right before God in difficult times kani. No sa trabahoan, say matestingan natong pagka-Christian ba no? Kay naadji mga tao nga usay katong wala pa ka na Christianize di man lisod. Pero sa diyan naging Christian nakalisod na kay mo mga katrabaho ba? Mura gani sulayan jud gani kung mubuto ba yung kag dili, no? Na-discover na to na. And it's God's will, brothers and sisters, nga magpabiling jud ta nga mahimong kahayag ngadto sa uban. Masiglisod jud siya kay. Challenging, I know that. In this church, gikan pa lang sa sugod. You know, our guiding principle ni Pastor, kay in Acts 5:20, isa na sa among guiding principle, Acts 5:29, we must obey God rather than men. Permanente yun na. Every time, maski ka nang sure na yun may nga uncompromising yun may nga pagkatao, I'm sure kabalo na siguro mo ana, di na mo kailangan i-explain, nga uncompromising, even ang mga anak, kabalo yun sila, nga uncompromising may nga pagkaginikanan. Pero wala po may na-excuse, no? Gikan sa sugod, lisod kay ang life, ang tithes and offering sa church kay 300 lang, and then ang renta sa venue, nga house church pata ng yaka, way bangko, butang aircon, na suffocate kay 1 horsepower lang. Suffocate ang tanan. Grabe gyud, nakalisod yun na ako, nga na nagkaroon ko problema, ani nga di mo ko gusto magpastor. Nga naman. Inana niya, lisod kayo. And then, si pastor manager sa usa ka company, dito na yung mga, siya ang QC, quality control, and then na yung mga bribery. O nga ka ng palutso ng ilang mga produkto ba niya, bayaran ka. O ka ng amount gani. So kato nga time, no? Tistit, gabi kis taning. Alive kayo. Prowling like a roaring lion. Naging pastor, may pagmuhawa ka diha. Bahalag mag-fasting ta. Bahalag mga nindot pa na, mamayat ta. Payat kay mi ato that time. Grabe yun. Ato nga mga panahon, minus yung nutrients. Mag-fasting lang ta, bahalag mga gutman ta, basta hawa ang gidiha kay grabe, iyan na ni Satanas. And dili first time, dili second time, abot mga donor sa church, kanang mo donate nga na yung mga kondisyones. Ano ba?
mo donate nga na conditions, apil na din nga pag mag-donate sila, murag ganig free na sila from correction. Correction proof na sila pag mag-donate sila, malain sila pag i-correct nimo sila kay mga top-notch donor yun sila, ano ba? And then sa uban na may mga nahibalan, uban sa church, nga na mga naabot donor sa ilaha, hopefully maka-recover sila, ma-change yun, magkaroon transformation, na mga naabot donor sa ilaha, to the point nga kanang, muingon ang donor nga, mo-donate ko pag usabon ni nga teaching sa church. Like, ang isa yun dito kay, walaon ang baptism sa Holy Spirit. Kay dili gusto ang donor nga na-baptism sa Holy Spirit. Then ang pastor nasayangan sa limpak-limpak na salapi. Di mo, gyud nahitabo, agoy, alas lahi sa agoy. Oh, that's true. Og daghan pa, igsoon. I-compromise ang biblical doctrine for this gipadala sa demonyo nga ang pastor, ang simbahan, mo compromise. And then you know what? Kami ni pastor, guiding principle, we must obey God rather than men. Dili isi, oy. Di makagpubre kayong simbahan. Then I donor diya mo ingon. Mo donate ko, nga ni na yung mga kondisyones. Grabe dili na siya easy nga decision sa ikaw decide in behalf sa ko bahala ka diya. Kay decide paraan ni. Dili siya easy. Grabe ka pobre sa church. Pero we obey God rather than men. And then sa unahan igsoon, ang say ending, grabe amazing kay si Lord. Gitagaan tag mga maayo nga mga donors, mga tarong nga donors, tarong panghuna-huna. Tinuod jud ng mga Christians. And then pwede ba na ako nag-iingon, mas kwartahan pag yun? Nakpaka na ta, Ginoo! No? Proud ta sa gibuhat sa Ginoo, sa ato ang taliwala. Nga no, makabandaya ba di ita igsoon kung wala tayong mga generous, faithful, committed givers and donors? Di na ito na pwede i-hide. Amen? Di na pwede mag-atik-atik nga wala gi-bless sa Ginoo, ha? Di na ito na pwede itago, nga gi-bless gyud ta sa Ginoo. Gikan ng yaka nga, makaingat wala grabe pobre jud kaayo, makaluoy jud kaayo, gingnan gani mi sa unang conviction ra may nagdako sa inyo. Ngano dili pwede madako ang conviction nga pobre ka? Dingan ka kay conviction ra nagdako sa ato Dili na pwede. Unsa na lang dito si Peter sa una, to mga apostles sa mga Christians dato dito sila. Fisherman man ganito si Peter. Anak ko. So ingana to gidat pero in the end igsoon. Ma-shape imong karakter. Kami as pastor, shape ang karakter nga dili gani ang pastor ka na ganing mahingawa sa kwarta. Mas importante gid ang Dios, karakter, good character na igsoon. Mas importante gid ang Ginoo. Sa imong trabahoan, imong mga kauban sa trabaho, imong antuson. Masig lami na antuson gyud nimo for the sake of Christ. Yes. Ang ending, ma-shape imong godly character igsoon. Mas mahimo kang pasensyoso nga tao. Masyak na lang ka nga gamiton ka sa Ginoo nga maluwas sila. Imong gikalagutan sa una naluwas. Naluwas pag yun. Praise the Lord! Di ba? Lisod sa sugod igsoon. But when you do what is right, nindot kay ang ending. Nindot kay mo hang kinabuhi nga Kristohanon. So, we always choose to endure in order to shape our character. Amen? And the last one, igsoon. Remember that problems and trials, they will help us become stronger. And endurance will shape our godly character. And the last one, igsoon, is holding fast to righteousness deepens our hope in God. Holding fast. Holding firmly. Pag mugunit jud ka sa katarong igsoon, mula lumpa imong paglaom dinha sa Ginoo. Again, Romans 5, and this time verses 3 to 5. We can rejoice so when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strengths of character, and character strengthens our confident hope of salvation, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Remind ako ko sa bigsoon, every time you choose to endure and you endure, it's not your human strength, igsoon. Amen? Di na siya basta-basta. You choose, and then, gibak-apan kang dako number 1 sa Holy Spirit, igsoon. Pag mo choose ka nga mo endure, ang Holy Spirit nga naa sa imo, mamuhat, igsoon, nga mabuhat yun nimo ang imuhang choice sa imong kinabuhi. And in Matthew 5, 10 to 12, part of the Beatitude, gunitin ni igsoon, God blesses those who are persecuted for
doing right. For the kingdom of heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. Di na to kalimtan, igsuon nga dili lang kita ang nag-antos. Labaw na gyud ang mga propeta kaniadto, no? Number 1 din na si Elijah. Ug ang ni-follow kay Elijah na si John the Baptist. Grabe gidangatan, ayaw na apila sila Paul. You know, sa 2 Corinthians 11, giisa-isa gud ni Paul dito ang iyahang mga kasakit sa kinabuhi. Nga gipreso siya, gibunal-bunalan siya, nag-persecute siya sa mga atik-atik ng mga Christians, nga nag-claim nga Christian sila. Pero ingnan siya mga dili maayo, mga slander. And then, na-shipwreck siya. Nya, Jem, o day tulog si Apostle Paul, Jem. So diya nag-mission. No, silibit, manggod siya dong. Wala tulong kay na anak. Sa patong mga na anak ni si May, si Dion. No? Karelate ko si Apostle Paul sa inyo, Dion. Huwag na siya tulog. O gigutom siya, nagutman siya, napasmuhan siya, gi-hold up siya, gi-isa-isa yun niya ba? Oh. Pero, amazing yun kayo. Kita ang dako kay tag-benefit. No, salamat lang sa kinabi ni Paul, no? O nga, napili yun siya endure, igsuon. Kay grabe yun na to ang benefit sa iyang pagpanudlo. Amen? Oh, mo nang ikaw, igsuon, kuan jud ka, padayon jud ka. Ayaw jud pag-give up kay gamiton ka sa Ginoo sa ubang tao makita sila og kahayag ni Kristo. Si Elijah, grabe ba kaing nahitabo no nga kaila asa makita ato. Radyo no. Tong gi-perform ni Elijah nga kuan ba? Nga amazing nga miracle ba nga kaila kag muulan og kalayo gibubo sa Ginoo gikan sa langit gibundak kag kalayo na gi-consume ang offering. Napabay mo labaw ato dong? Grabe. Pero ang ending ipapatay siya ni Jezebel. Pertigong sibat si Elijah. Nagtago dito. Perting hadlo ka. Nakatawa ni mini pastor kaya ang giingon ni Elijah. Lord, I had enough. Take my life now. Ano ko si Elijah? Lima ka grabe ng milagro iyahang gi-perform. Ang ending ipapatay yapon siya. Wa na gyud Lord. Unsa pa akong i-perform? Wa na joy. Mulabaw pa ato. Kuha na lang ko. Na-depress God si Elijah. Oh, na-depress siya sa kagrabing gidangatan niya. So kita igsoon, kaya natin to. Amen? Wala pa man taana, no? Gipapatay ta. Ay kami naka-experience din sa una. Okay, priso na lang, priso. Una-una tayo. Priso pud ka, pastor? Naka-try day sila. Okay, di mo to ang mga tao sa speak in tongues nila ba? Oh, na-alarma. So si pastor na lang mo story ana. Atong youth pa siya. Na-alarma sa ilang speak in tongues. Dili ka dawat ilang pundok mga nag-speak in tongues. Kaya di sila gusto speak in tongues. Gipriso sila pastor. Gipusasan sila. Cut the story short. So may wala na to na experience pastor. Shipwreck na lang kayo. Pataka sa kay ship. Sige, shipwreck na lang. Sige. Halos nadangatan gid ni Paul. So, ikaw, kaya mo yan. Amen? Nakaya ko to. Brothers and sisters, our hope in God will be deepened when we can see His faithfulness in our suffering. Ganina, ang atong character ma-shape pag magpabilintang faithful sa Ginoo. But this time, igsoon, mulalom ang atong paglaom din sa Dios pag makita nato permanente ang iyahang pagkamatinud-anon bisan pag nag-antos ta. Importante na sa Ginoo, igsoon. Kanang makita gihapon, makaingon gihapon ka nga grateful ka. Ug makaingon gihapon ka nga maayo ang Dios sa tanang panahon. Di na siya chanting-chanting lang. Maayo ang Dios sa tanang panahon, maayo ang Dios. Dili na siya chanting-chanting lang. Kailangan tinuod na sa imong kasing-kasing igsoon. Kay importante na sa Dios. Pasabot ana igsoon tinuod ang imuhang pagtuo sa iyaha. Tinuod ang imuhang pagtuo sa iya pag makita pa nimo nga matinud-anon ang Dios. Niingon siya, character strengthens our confident hope of salvation. Kay ani na siya igsuon.
Pag ikusukusok ako og problema pagsulay sa kinabuhi. And then makita pa nimo ang pagkamatinud-anon sa Dios. Pasabot ana igsuon nga mas na-appreciate nimo ang pinaka-importanting butang nga iyahang gihatag sa imuha. Ug walay makalabaw igsuon sa kaluwasan nga imuhang nadawat gikan sa Dios. Mao gyud na. Kabalo ka, katong mga ginapangayo nimo balay yuta katutanan. Magunaw ang mundo, apil imong balay yuta. Ug imong sakyan na magunaw kauban sa mundo. Tanang ginapangayo nimo sa imong life igsuon. Ihatag na sa Ginoo, pero ayaw kalimot nga temporary lang na. O ang pinaka-importante gid nga gihatag niya sa imo igsuon imuhang kaluwasan. So importante kaayo sa Ginoo nang sa diyang naa kay problema sa kinabuhi. Okay gihapon kay ka. Musimba gihapon ka. Mga lagad gihapon ka sa Ginoo igsuon. Kay unsay pasabot ana? Nasabtan nimo nga ang pinaka-importante nga butang sa imuhang life di mabayran. Imuhang kaluwasan. Pasimpag mo sa og saksak. Tanan butang sa kalibutan, kumpletohon ka, good health and everything. You have money and everything. You have all the G's and all the F. No, naakaana tanan, pero kaning kaluwasan, wala sa imo ha. We can never be truly happy and secure in our lives. So kana ganing, makaingon gihapon ka nga, maayo ang Dios. Grateful ko sa Ginoo. Padayon jud ko, masiun sa mitabo. Kana igsuon nga moment sa imong life, grabe na i-treasure sa Ginoo. Kay mao gyud ang pinaka-importante sa iya ha. Nga kani akong anak, murag si Job ba? Oh, grabe. Gihatag ni Satanas tanan, gitripan jud si Job. Masig righteous siya, full of integrity, gitestingan yun siya ni Satanas. Pero nagpabilin si Job nga na ay integrity. Faithful, matarong, atubangan sa Ginoo. Kay ang pinaka-importante sa iya, ang Ginoo. Wala na mo labaw sa Ginoo. So pag kusukusuhon ka igsoon, mauna ang moment na tan-awon sa Ginoo. Tan-awon sa Ginoo, unsa imuhang panlantaw sa kinabuhi, kinsay mas importante, unsay mas importante sa imuha. And our hope in God will be deepened when we can find joy in Him in all circumstances. We can find joy. Magmalipayon gihapon kay igsoon. Makita nimo nga matinud-anon siya in the midst of your trials and problems. Og malipayon gihapon kay igsoon. So unsa man na pastora kanang magsaka kanaog ang emotion. Kanang magsaka kanaog ang emotion, pasabot ba ana di na ko magmalipayon. Mao nay reaction sa ato ang as human igsoon, human reaction. Kay kani gyud ato ang mind igsoon kani atong flash loading gyud ni kung sa internet pa. Internet sa globe no. Sa nga internet kanang loading kaayo. O kani gyud atong flesh atong mind loading gyud ni. Pero kabalo ka igsoon spiritually, imong spirit igsuon, pag anak na ka sa Ginoo, born again na ka, masig unsa pa imong dangatan, kana imong spirito, nga di nimo makita, malipayon na siya pirmi. Ay mo lang huna-huna ang loading, di gyud siya ka-adapt. So mo nang usahay, natay mabati nga pag mo sagpa ang problema, mura kag makuratan, mura kag makuyapan. Because that is your human reaction. Pero ay mong spirito igsoon, nga napuno sa espiritu sa Dios, stable na siya. Dili mawala ang joy. Kabalo ka sa gingon, diri mga prophet daw nga gi-persecute. Mga tao kaniadto nga gilutos tungod sa ilang pagtuo. O sa gingon sa Ginoo, be happy about it, be very glad. Limang ka. Si Elijah mo itubag sa Ginoo, be very happy about it, be very glad. Na-depress na si Elijah. Then si John the Baptist, no? May na lang si Elijah, no? Kaya ang nisundo sa iya chariot. Kabalo mo, unsay ni sundo kay John the Baptist, platter. Kay dito gibutang iyang ulo. Gipugutan niyang ulo, gibutang sa platter. Pero ang tubag ni Jesus, be happy about it, be very glad. Sige, mention na imong problema, bis. Tagaan ta kag second. Mention your problem. Mention your trials. Giyunghong lang nila. Ug ang ingon sa Ginoo karon sa imong kapatid, be happy about it, be very glad. For a great reward awaits you in heaven if you remain faithful, if you could still find joy in Him in the midst of that suffering,
and trials of yours. O kanang pilion nimo maging joyful igsoon maskin pag naglisod ka. Kabalo ka, di lang na siya emotion. Dili lang na siya emotion igsoon. Kabalo ka unsa na faith. Faith na siya. Nga tinuod sa imuha ang mga promises sa Ginoo. O kung kay tinuod man ang mga promises sa Ginoo sa imuha, pag naa kay pagsulay, naa kay problema sa kinabuhi, hinuktoke unsay naghulat sa imuha sa heaven. Amen. I-direct yun imong mind igsuon, importante na. Ayaw hinuktoke ang imong problema, imong pagsulay. Ang imong hinuktukan nga lampasan na nimo, mo serve gyapon ka sa Ginoo, mo simba gyapon ka igsoon, masig unsa pa imong agian tungod kay nay naghulat sa imo sa eternity. So pag ingon ana ka nga tao igsoon, ing ana imong mentality, ing ana imong choice sa life, mahimo kang tao nga puno og paglaom permanente. Mapuno ka sa paglaom permanente. Mubigay gid ang hopelessness. Mubigay gid ang giving up. Wala gyud si Satanas, wala gyud siya grip sa imuha. Nga muhatag sa imuha og thought of you will commit suicide. Nga i-destroy ni imong life, nga mubiya ka sa Ginoo. Wala gyud gunit si Satanas ana sa imuha igsoon because you have already decided. Nga tinuod sa imo ang promises sa Ginoo. And every time you are not okay, you dwell on the promises of God. And there, igsoon, you will find joy. And I want to leave you James 1:12. Please remember, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, please, remember niya, afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Igsoon, every time you endure, kabalo ka, di lang strength ang nakita sa Ginoo sa imo, di lang strength, kabalo ka unsa? Love. Every time you choose to endure for God's sake, for your faith in Christ, you value your life. You will not commit suicide because your life is important. It is a God-given gift. So you will never commit suicide because your life is not yours. Borrowed lang na. Grasya nga nabuhi ka. Pwede ka wala nabuhi. Pwede ka wala nag-exist sa earth. Pero gigrasyahan ka. Pasabot ang naigsoon. Ang makita sa Ginoo di lang strength, gugma. Pag mo endure ka igsoon ang makita sa Dios nahigugma kag tinud-anay sa iyaha. Amen. Please say, Lord, I will keep going because I love you. I will keep going because I love you. Amen. Word to remember. Let us be motivated to keep going in life no matter how hard it gets. Problems and trials should make us stronger. Choosing to endure for Christ's sake shapes our godly character and deepens our hope that God will surely fulfill His promise of salvation for those who follow Him to the end. Amen.